guys! Welcome to my little space on the internet. So for today's video, gagawa tayo ng homemade kimchi. Yes, yung sikat na Korean side dish. Kung akala mo mahirap gawin to, samahan mo ko at sabay nating i-try. Kaya simulan na natin. So ito yung mga kailangan natin. Napa cabbage or pechay bagyo, asin, garlic, ginger, sugar, fish sauce, chili flakes or gochugaru kung meron kayo, green onions, and optional na lang kung magdadagdag kayo ng carrots. Simple lang, di ba? Mostly, nasa kusina lang natin. Unang step, hiwain natin ng cabbage, tapos budburan natin ng pechay sa gitna or quarters, then babad natin sa tubig na may asin. Kailangan ito ng around 1 to 2 hours para lumambot, pero dito sa version natin, hindi na mga 30 minutes or to 1 hour lang. Pero, haluin nyo siya every 30 minutes para pantay yung pagkalambot. Hindi ko na nga pala pinakita yung pagbababad, so depende sa inyo kung bite size yung pagkahiwa or buo. Sa akin, hiniwa ko lang sa gusto kong hiwa para mas matagal yung crunch niya kahit matagal ang pagkaka-ferment niya. Huwag na huwag kakalimutan na hugasan ng mabuti para mawala ang alat at patiktikin natin after mahugasan. Habang hinihintay natin yung cabbage, gagawa naman tayo ng kimchi paste. Paguluin lang yung garlic, ginger, sugar, fish sauce at chili flakes. Gumamit nga pala kayo ng gloves kahit pangkain o pangbenta para makasigurado tayo na malinis ang ating kakainin. Ito yung magbibigay ng flavor sa kimchi natin, medyo spicy, medyo savory, ang sarap na agad amuyin. After mababad, hugasan natin yung cabbage para mawala yung sobrang alat. Then, ihalo na natin yung kimchi paste. Make sure na bawat dahon may sauce. Dito na papasok yung real kimchi vibes. Story time nga muna. Natutunan ko nga palang gumawa ng kimchi nung pandemic. Dahil sa walang trabaho, naisip ko na gumawa na pwedeng itinda. Dahil that time, ang mga tao hindi pwedeng lumabas at nauso naman talaga ang samchi sa kanilang mga bahay. Kimchi ang patok at pwede kong ibenta. Pinag-aralan ko at natutunan ko. Malaki naman ang kikitain sa paggawa ng kimchi kung talagang masipag kang gumawa. Dahil medyo matrabaho rin ito at talagang kumakain siya ng oras. Pero dahil sa desidido talaga tayong kumita at makatulong sa panggastos sa bahay, pinag-aralan at nakabenta tayo. Syempre, pangkain na rin natin sa bahay. Again, make sure na bawat dahon may sauce para pumasok yung real vibes ng kimchi at mas masarap pagka-ferment nito. After malagyan ng lahat ng dahon, ilagay natin sa malinis na container yung kimchi. Pwede nyo itong iwan sa room temperature for 1 to 2 days, tapos ilagay sa ref. Habang tumatagal, lalong sumasarap yung kimchi. And that's it! Nakagawa na tayo ng sariling kimchi. Kung nag-enjoy kayo, don't forget to like, comment, and subscribe para mas marami pa tayong food vlogs. See you sa next vlog ko! Bye!